Shalom, shalom, shalom sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya at sa mga nagnanais na makakilala pa ang Panginoong Hesus. I welcome you muli sa video na ito kung saan muli nating pagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Bago nga ang lahat, I invite you, tayo po yumukod, ipakita ang ating mga mata, and let's seek for the presence of the Holy Spirit na mag-intercede for us sa panalangin na ito. O Rabayan da Shikan, Rabaya Basin Darabay, Kadayabahan, Rabakodaya Shirahi Karabasera Barabay. Hallelujah Yahweh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Isang Diyos na aming pananampalatayaan sa Espiritu at katotohanan, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng bansang Pilipinas, ang Diyos ng bansang New Zealand, ang Diyos ng buong mundo. Isang Diyos na aming paglilingkuran, ang isang Diyos na aming luluhuran, isang Diyos na aming kikilalanin habang kami nabubuhay. Sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat. Father, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon nito na muli kami, Panginoon, ay tuturuan mo, pangungusapan mo sa pamagitan ng mga salita. Ikaw nga ay banal, Panginoon, iniyukod namin sa iyo lahat ng aming kasalanan. We repent, Panginoon, sa every sins, Panginoon, na aming kinumit, Panginoon. Pinagsisiyan namin ito, Panginoon, inaamin, Panginoon, sa aming karumihang taglay. Sanctify us with the blood of Lord Jesus. And patuloy mong puspusin ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. We pray din, Panginoon, anointing be upon us, Panginoon. Punuin mo, Panginoon, ang aming kung nasama kami, Panginoon, ang lugar, Panginoon, sa aming kwarto, sa aming mga bahay. Fill it with the presence, Panginoon, with your presence, Panginoon. O Rabaya Bashe Barabay. Walang magagawang kaaway na humadlang, Panginoon, sa pagkakataon na ito na marinig ng bawat isa ang iyong mga salita, Panginoon. Ama, salamat ni Panginoon sa pagkakataon ito na magamit muli bilang yung daluyan ang iyong pagpapala sa aming kapwa, Panginoon, sa aking kapwa, Panginoon. Ikaw ang marinig nila. Ikaw ang magturo sa bawat isa, maging ako'y turuan mo, Panginoon. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Sisimulan ko lang po muna sa testimony sa araw na ito. Ngayon po is, araw po natin ngayon is September 28, 2025. Sunday, September 28, 2025. Ngayon po is ang season dito ngayon sa New Zealand is spring na po. Tapos na po yung winter, spring na po ngayon. And then, nung winter po is 4 hours ang difference ng oras. Kung kuwari po is 8 PM dito, 4 PM po dyan sa Pilipinas. At ngayon pong spring, may tinatawag sila dito daylight saving time. Kaninang umaga rin po nagsimula yon. Bali, ngayon magiging 5 hours difference na. Kung 10 PM dito, 5 PM po dyan sa Pilipinas. Mas mahaba na ang difference. Isa sa mga testimony ko sa araw na ito is, ako po, binless ako ulit ng Panginoon na sa araw na ito is natapos ko ulit na basahin ang Bible. Bali, kakatapos ko lang din basahin. Ngayon lang din po bago sa video na to, sa Revelation 22. Kaya ito rin po yung share ko nandito sa Revelation 22. Hindi po biro na basahin ng buong Bible from Genesis hanggang Revelation. Hindi mo siya kakayanin na sariling kalakasan ang gagamitin mo. You need to surrender to the Holy Spirit sa guidance ng banal na Espiritu. At bukas po magsisimula na naman po ako na basahin from Genesis, and I will attempt it muli na matapos siya maybe next year. Kung i-attempt natin na basahin to ng sarili lang nating kalakasan, imposible. We need the guidance of the Holy Spirit. Kasi yung iba, babasahin lang to without the guidance of the Holy Spirit. Magiging historian lang sila. Magiging magkakaroon lang sila ng kaalaman pero walang karunungan. Iba po kasi yung kaalaman, iba yung karunungan na mula sa Panginoon. Yung revelation na mula sa banal na Espiritu. At isa rin sa mga iti-testify ko sa araw na ito is
yung theme po kasi sa namin ngayon sa JL is about Holy Spirit for the month of September. And nag-chat ang asawa ko si Josephine, and isa sa na-receive niya ngayon, nagpa-altar call si Pastora Ana May, yung pastora namin sa JL Sumapa, and habang nagba-backup singer siya, habang nagpapa-altar call, nilapitan siya ni Pastora, hinawakan na siya ni lay hands, and she received yung matagal niya na namin pinapanalangin for her, yung gift of speaking in tongues. Na-receive na, binigay sa kanya ng Panginoon. Sabi ko rin sa kanya, nasa Pilipinas pa lang ako, pray for it, claim it, ask it in Jesus' mighty name, at sa right time, sa oras na nakita ng Panginoon na yung pagnanasa mo is totoo na sa puso mo, na ibibigay at bibigay ng Panginoon yan. Kasi kung tayo nga na masamang tao, kayang magbigay ng mabuting bagay sa mga anak natin, ano pa kaya siya na Diyos amang makapangyarihan sa lahat, mabuting Ama natin, ang Panginoong Hesus, na kung humiling ng gift na gusto natin, spiritual gift, kung nakita niya na yung desire ng puso natin is pure, bibigay niya yan. And salamat sa Panginoon, glory to God alone, na binigay niya na yung pinapanalangin namin mag-asawa na ma-receive ni Josephine, ni Pen, yung gift of tongues, speaking in tongues. And now, masaya kami, masaya ako, lalo na kahit na hindi ko siya na-witness, siya mismo nag-testify agad sa akin, nag-chat sa akin, nag-send siya ng mga voice message na ganito yung naranasan niya. Napakasarap sa pakiramdam na mabigyan ng spiritual gift. At yun nga po, yung summary ng testimony ko is, kasi ito sabi ng Panginoon, testify sa Acts 1:8, mag-testify ka sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ito yung tinetestify ko sa inyo na sa araw na ito, Sunday, binless ako ng Panginoon na matapos muli yung buong Bible sa Revelation. Dito sa ngayong araw, nasa Revelation 22 na ako, and yung asawa ko na-receive na yung gift of tongues, speaking in tongues. Glory and glory and glory and glory to God alone. Sa Kanya lamang lahat ng luwalhati. At ang pagbubulay-bulayan niya natin, dahil ito yung last chapter sa Revelation 22, ng Revelation yung chapter 22, ang share ko po sa inyo is yung sa verse 5. Babasahin ko po sa Tagalog and babasahin ko rin po sa English. Sabi po sa verse 5 ng chapter 22, Revelation chapter 22 verse 5. At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila hindi na mangangailangan ng liwanag at ng ilawan, ni ang liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailan-kailan paman. Sa King James Version, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth the light, and they shall reign forever and ever. Dito sa mundong ibabaw, kahit sinisikatan tayo ng araw, dumadaan tayo sa kadiliman ng buhay natin, sa mga pagsubok natin. May mga araw tayo, season ng life natin na akala na dumadaan tayo sa madidilim, dark days of our lives, problemang pamilya, problemang pinansya, problema sa trabaho, sa mga estudyante, problema sa eskwelahan. Akala mo ang dilim-dilim ng buhay mo. Akala mo hindi mo na kayang lagpasan yung problema na yan. Or may mahal ka sa buhay na namatay. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Ang dilim-dilim ng pakiramdam, ng pananaw mo, na akala mo naiwan ka na. Pero sino magbibigay ng liwanag sa kadiliman mo na yan? Hindi ang mundo. Kahit nga hindi nga yung mahal mo sa buhay, hindi yung katrabaho mo, hindi yung classmate mo. Ang magbibigay lang naman ng liwanag sa ating buhay ang Panginoong Hesus.
Sinabi niya rin sa later part ng chapter 22, sa verse 16, nagsalita ang Panginoong Hesus. Sabi niya kay Juan, "Akong si Hesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga, bright and morning star." Light pa rin siya. Kung dito pa lang sa mundo, nagbibigay siya ng liwanag sa mga nagsisik sa Kanya, sa mga naghahanap sa Kanya. Tayo, kung nabibigatan na tayo sa kadilimang nararanasan natin, nandyan lang siya. And He is waiting for us to surrender our lives sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kaliwanagan. Nagdadaan ka sa kadiliman ng karamdaman, ibibigay niya ang liwanag ng kagalingan sa buhay mo. Nagdaraan ka sa kalumbayan dahil nawalan ka ng mahal sa buhay, padilim ang puso mo dahil sa kalungkutan. Surrender to Him, seek for His presence, at bibigyan kanya ng liwanag ng comfort sa buhay mo at bibalik niya ang kaligayahan sa buhay mo. Nasisira ang pamilya mo, namumuhay kayo sa kadiliman, buong sambahayan. Iluhod mo ang buong sambahayan mo at liliwanag ang sambahayan mo kung ang Panginoong Hesus ang pumapagitna sa buong sambahayan mo. Kung dito pa lamang sa lupa, binibigyan niya na tayo ng liwanag. Ano pa kaya sa langit? Sabi rito, di ba? Sa verse 5, "And there shall be no night there." Wala nang gabi doon. Dito, sa umaga magtatrabaho tayo, sa gabi matutulog. "And they need no candle." Hindi na nila kailangan ng kandila o ilawan. Hindi na nila kailangan kasi kung sa mga, syempre sa mga panahon na yun, wala pa namang kuryente. Hindi na nila kailangan ng ilawan, ng candle. Ngayon sa modern time, hindi na natin kailangan yung ilaw na yan na nasa kisame natin. Hindi na nila kailangan ng ilawan na yan doon sa langit. Neither the light of the sun. Hindi na nila kailangan yung sa langit ng sinag ng araw. Kasi kung walang araw sa umaga, di ba madilim? Pero sa langit, hindi na kailangan ng sinag ng araw para magkaroon ng liwanag. Dahil, sabi doon, "For the Lord God give them light." Sapagkat ang Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay ng liwanag sa langit. Siya ang light. Hindi lamang siya ang light dito sa lupa, siya ang light doon sa langit. Yung glory niya, yung kaluwalhatian niya, na-share ko rin sa mga past videos ko, kung sabi ko nga doon, kung titingin tayo sa araw, ibubuka natin yung mata natin, titingin tayo sa araw ng harapan, nasisira tayo, hindi natin maaninag yung araw, masakit, di ba? Pero doon sa langit, yung glory niya, yun na nag-shine sa buong kalangitan. Walang araw, hindi kailangan ng araw, hindi kailangan ng ilawan, walang gabi na doon, kundi nananatili ang liwanag at ang glory niya ang siya nagliliwanag sa buong kalangitan. And if you want to experience that, dito pa lang sa lupa, pwede mo na ma-experience yun, ang liwanag ng Panginoong Hesus sa buhay mo. May problema ka sa pamilya, padilim ang pamumuhay ng pamilya mo. Repent and surrender to Jesus at siya ililiwanag sa buhay mo. May problema ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, may kadilimang financial sa buhay mo. Surrender, repent from your sins, and accept Jesus as your Lord and Savior. Sa mga estudyante na nangangamba sa kanilang pag-aaral, mga anak, sapagkat kayo mga anak ko rin, tinuturuan ko mga anak, ang mga batang yan. Kung may
kadiliman sa studies nyo, kung may pangamba kayo, dahil nangangamba kayo na hindi kayo makakapag-graduate dahil financially, or nangangamba kayo dahil baka hindi nyo mapasa, surrender your life to Jesus. Kahit bata pa kayo, repent your sins and surrender to Jesus. At tayo, kahit mga kapatid ko sa pananampalataya, kasi marami ring Kristiyano na kahit nasa church na imbis na 180 ang turn, minsan nadadala sila sa temptasyon or compromising spirit, bumabalik sa 360 turn, na nasa liwanag na sila, pero dahil minsan gusto nilang sundin yung sarili nilang kalakasan, repent. Yung mga nagba-backslide, ibig sabihin nun, nakilala mo ng Panginoong Jesus dati, nag-church ka na, nag-serve ka na sa ministry, and then, nag-backslide ka, nasa liwanag ka na, bumalik ka sa kadiliman, repent. Parang prodigal son yan. Pag bumalik ka sa Panginoong Jesus, open arms kanyang tatanggapin muli. Repent, yayakapin ka ng Panginoon, bibigyan kanya ng kaliwanagan sa buhay mo. And stay there. Pag nasa liwanag ka na ng Panginoong Jesus habang nandito sa lupa, manatili ka sa liwanag niya para ma-witness mo at balang araw sabay-sabay tayo sa langit na experience yung walang gabi, hindi kailangan ng ilawan, hindi kailangan ng araw. Ang ma-experience natin ay ang liwanag ng Panginoong Jesus sa kalangitan, sa langit, kasama ang mga anghel, kasama ang mga kapatid natin sa pananampalataya. At kung nangusap sa iyo ang Panginoong Jesus sa sandaling ito, I invite you sa first part ng prayer na ito, sumunod ka sa panalangin, and then I will signal kung ako na lamang mananalangin. Panginoong Jesus, inaamin namin na minsan ay inuuna namin ang sarili naming kagustuhan. Kaya kami, Panginoon, ay napupunta sa kadiliman. Ama, patawarin mo kami. Inaamin namin lahat ng aming kasalanan, pinagsisihan. Tinatanggap ka namin, Panginoong Hesus, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Magliwanag ka sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho. Ikaw ang manguna gumanap sa aming mga buhay. Alisin mo kami sa kadiliman, panatiliin mo kami, Panginoon, sa ilalim ng iyong liwanag. Ikaw ang manguna gumanap sa aming buhay, ngayon, bukas, at magpakailanman. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang hari ng aming buhay. Ako na lamang po ang mananalangin. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito na magamit to share your word. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na may testify sa mga manunood ng video na ito ang ginawa mo sa araw na ito sa aking buhay. Na biniless mo ako, Panginoon, na matapos muli ang Bible, Panginoon, at bukas muli, Panginoon, na magsisimula muli ako to start reading the Bible from the book of Genesis, Panginoon. Samahan mo po ako, Panginoon, na hindi dahil sa akin sariling kalakasan, kundi, Panginoon, I pray, Panginoon, for the power of the Holy Spirit na matapos ko muli, Panginoon, ang Bible, Panginoon, from cover to cover. Salamat ni Panginoon sa pagkakataon na biniless mo ang aking asawa, na ibinigay mo sa kanya, Panginoon, ang baptism of the Holy Spirit, ang gift of the Holy Spirit, which is the speaking of tongues, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa blessing nito sa buhay ni Josephine, ang aking asawa, Panginoon. Ama, samahan mo lagi siya, ang aming mga anak, Panginoon. Cover them with the blood of Lord Jesus. Let my household, Panginoon, be spirit-filled, your anointed household, Panginoon. Ama, sa lahat din, Panginoon, na nakaninig ng video na ito, Panginoon, anumang kadiliman na nararanasan nila, Panginoon, sa kanilang buhay, ikaw ang magliwanag sa kanila, Panginoon. I pray deliverance, Panginoon, sa kadiliman kanilang nararanasan. I cast darkness, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng mga tao na nakanood ng video na ito. I cast out
the darkness from Panginoon in Jesus' mighty name, Panginoon. At I pray, Panginoon, I declare, Panginoon, ang ilaw mo ang siyang liliwanag, Panginoon, sa mga naka-witness ng video na ito, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay ng bawat isa bilang aming Panginoon at tagapagligtas. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, now and forever. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen and amen. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Kondarabayabashin. Kandarabayabay. Yababaraba kondarayesen. Shababaraba kondarabaraba sendarabaraba handa yeshibarabay. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Arabakan. Shibabaraba hende yabakan. Shibabarabarabay. Shalom, shalom, shalom sa inyong lahat. God bless you all. God bless you all. Manatili tayo sa ilalim ng liwanag ng Panginoong Hesus. Bye. Bye-bye.